Duterte. Dinoon na, dinoon. Asa, pagbabago. Hirap na tayo. Sana makauwi ka na po kasi Ano nga pangalan to? Oh, that's good. Bells That's Park. good. At least B-E-L-E-S. bells. Yeah, bells. Okay. So, ang ano nila is against the government. So, wala naman silang pinapasan. Kaya, pumalas na po. Kasama namin, gabi nag-volunteer sa ano, nagbana kami ng Gabriela. Ano yung batang bata? Anong bata? Yung isa yung migrante, punta pa kami. Para-pareho tayo. May mga, nakalimutan ko na mga pangalan nila. Nandito nga. Nandito yung isang, ano yung sinabi niya mo, maliliit na bata? May anak ng babae. Jonathan, yung lalaki si Jonathan, asawa ko. Tatay na, pagkabatlin ng Mga halimaw ay gumagapang na naman. Pumasok sa kanilang mga utak. Ano ang kapatid ng magnanakaw? Ano ang kapatid ng magnanakaw? Bangag! Ang gulo, no? Yung spokesperson, tapos yung Pangulo, parang gusto magtutugma. Si Tamba. Yun. At hindi nagtutok ba? Paano yung bangag? Tabalos. Ang bangag, nag-usap-usap. Puro bangag, at hindi nagtutok. Bangag ang bongbong. Bangag-ngag. yan sila. Bangag-ngag. At ang sabi daw, bayaran daw tayo. No! Bayaran mo! Hindi! Bayad pa kayo! Hindi! Hindi kami bayad! 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 Sa panahon ng administrasyon ni Tatay Digong, marami ang mga masagulero, Hindi kami bangag. ang mga lango, ang mga bangag, tumahimik. At ngayon, nagdiniman sila ng hustisya daw. Pero paano naman yung mga biktima ng mga bangag? May-rape ng bangag, ninakawan ng bangag, pinaboso ng bangag. Pinatay ng bangag. Bakit kung ang mga bangag ay nag-aabuso, wala nagdidemand ng hustisya? Tama! Unfair! Pero ang nanindigan para kalabanin ang mga masagunero, mga bangag, upang ang lahat ng mga law-abiding citizens sa Pilipinas ay maging matahimik, mapayapa ang pamumuhay. Bakit kinukontra? So, yan ang palatandaan na hindi talaga matino ang kanilang pag-iisip. Yes. Correct. Gusto ba ninyo ang pamumuno ng ating tatay? Yes! Gusto ba niyong ibalik siya? Yes! Kung pwede lang.
Pero huwag kayong mag-alala. May 4 pang Duterte na kahilera. Brad, sorry. Commercial tayo. Pagdating ko kanina rito, dalawang taga-Davao ang naglagay ng lamesa, naglagay ng cake. At sabi ko sa kanya, ano ang storya mo? Ay, mas maganda siya magkwento. Dahil wala tayong programa, ang programa namin kayo. Ang programa nyo kami. Walang basagan, ha? Ladies and gentlemen, what you see is what you Get! What you see is what you Get! Tawagin natin, isa sa mga Davaoeña na nag-happy birthday doon. Kapatid, pasok ka rito. Okay? True to life story. Gusto nyo bang marinig ang isang taga-Davao? Yes! Ayan, ang kapatid natin. Ayan. Yung alalayan natin, paakyat. Mga marshals, 2:30 kakanta tayo. It's gonna be short, quick. At marami pang taga-Batang San Luis ang parating na. Kaway! Kaway! Yay! Alright. Sis, sabihin mo, ikwento mo, storya mo. Maayong adlaw mga Bisaya! Yes! Asa mga taga-Davao dire? Akong pangalan sa Avery, magtagalog lang ko ha para kasabutan. Maayong hapon sa tanan. Ang pangalan ko po ay Avery. Ako isang Davaoeña. Proud Davaoeña. When I was 21, I became a single mother. And I was in a very prestigious school in Davao City, which is the San Pedro College of Davao, taking a Bachelor of Science in Medical Technology. Tapos nabuntis ako kaysa yung managat-igat. Karon, pag-anak na ko, ang akong anak, 3 months old, nagkasakit siya of bacterial meningitis. And for all you know, bacterial meningitis is very deadly. Yeah. The doctor says, kung ma-survive siya, he will be a vegetable. No. Or if not, 5 years old lang ang iyang maximum life. Wow. Niadto mi og private hospital sa Davao, kay maora ang naay pediatrician sa neuro. And then the doctor says that my son has to have antibiotic medication every single day for 5,000 pesos. 5,000 pesos is very expensive for a single mom like me. I don't have anything, I don't have work, I don't have nothing. So kami, namin sa Davao City, nag-eskwela ako, pero ang akong province is Davao. Malaki, kasama ang ilaw kahit umaga. Dagdala na po ako ng generator para sa atin lahat. Kaya ngayon, unang-una, ang pinagpunta natin dito, kanina pa po kaming umaga dito, nag-organize tayo lahat. At hindi lamang ako, marami po ang mga nag-organize dito. Nagpapasalamat po tayo una sa Panginoon at binigyan po tayo ng lakas at panahon kahit panakanak ang pag-ulat malamig, nandito pa rin po.
ating presidente. At malimit pong bumibisita doon sa compound. At alam natin, according kay Pastor, ang ginawa ni Presidente Duterte sa 6 years na kanyang administration ay isang heroic na pamumuno. Bakit po? Alam po natin na kung hindi po naging presidente si Mayor Duterte, mga kababayan, kahit kababayan, why are we doing what we are doing? Yan ang tanong ng media. Bakit nyo ginagawa sa ating bansa? Okay ba yan? Yes! Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magkaisa, patuloy tayong bantayan ang nangyayari, patuloy tayong magsama-sama para sa kaunlaran ng ating bayang Pilipinas. Amen! Mabuhay ang bawat isa! Mabuhay! Mabuhay ang bawat isa! Mabuhay! God bless you all! God bless you! You are not a Filipino for nothing, I am a Filipino for nothing. I am not a Filipino for nothing sa kaliwa. Ay, nako. Pasensya na ho kayo.